Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1411 hanggang Kabanata 1420. Kabanata 1411. Ang pangkat na niloko ay mga balangkas na lamang ngayon, mga mahinang anino ng kanilang dating sarili na nakakapit sa mga manipis na hibla ng buhay. Napakababasag at matanda na nila, hindi na sila makatayo. Lumapit ka, ibigay mo ang iyong dugo, malamig na sabi ni Mr. Lee. Ano ang mangyayari kung ang kabaong ay muling nabuhay? Gusto ni Hansen na magpanggap pa rin na miyembro at iwasan ang galit ng posibleng pinuno ng Blood Legion, ngunit natatakot siya sa maaaring mangyari kung ibibigay niya ang kanyang dugo. Lumapit si Mr. Lee kay Hansen at hinawakan siya sa leeg, pagkatapos ay hinaila siya patungo sa nakakatakot na kabaong. Hindi na malaya ni Hansen ang nangyayari hanggang sa huli na, wala siyang pag-asa na makaiwas sa pagkakahawak ng lalaki. Pero hindi ordinaryong pagkakahawak ang nasa leeg niya. Nadama niya ang kuryenteng damaloy sa kanyang katawan na nagparalisa sa kanyang kakayahang lumaban. Parang bigla siyang nakadena. Itinulak ni Mr. Lee si Hansen sa kabaong at naghanda na hiwain ang lalamunan ni Hansen gamit ang kanyang maruruming, mahabang kuko. Mabilis na naunawaan ni Hansen ang panganib ng sitwasyon, kaya't pumuti ang kanyang mga mata. Ang kanyang itim na buhok ay naging damit na gawa sa gatas na sutla. Kumislap ang kanyang katawan. Sa lakas na iyon, hindi nag-atubiling humiwalay si Hansen at nagsagawa ng super spank kay Mr. Lee. Pang! Natamba si Mr. Lee pabalik sa gulat, nakatitig kay Hansen at sa kanyang bagong anyo. Sa kasamaang palad, hindi nabasag ni Hansen ang pagkakasunod-sunod na istruktura ni Mr. Lee. Ang pagtatangka na gawin iyon ay parang pag-pry ng bakal gamit ang mga kamay. Nakaalis siya gaya ng inaasahan niya, ngunit halos hindi siya makapaniwala sa kanyang lakas. Si Mr. Lee ay dapat na may lakas ng isang super nilalang. Tumakbo si Hansen palayo. Alam niyang mamamatay siya kung susubukan niyang manatili at lumaban sa isang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Ang kapangyarihan na taglay niya ay kahanga-hanga, ngunit hindi kontrolado at hindi pa nabubuo. Gayunpaman, hinihingi ng kabaong ang sakripisyo, malamig na sabi ni Mr. Lee habang sumusulong upang mahuli si Hansen. Ngunit alam ni Hansen na hindi siya hahayaang umalis ng madali at handa siyang gumanti sa tamang oras. Nang lubos na maisaaktibo ang kapangyarihan na ibinigay ng kanyang Super King Spirit Mode, naging mas mabilis siya kaysa sa kidlat. Gamit ang kanyang bulwark umbrella, naitaboy ni Hansen ang pagkakahawak ni Mr. Lee at tinawag ang kanyang kristal na itlog. Boom! Natama ni Mr. Lee ang payong na may lakas ng isang kometa. Nabasag ang payong, at ang pagbagsak ng epekto ay nagpahagis kay Hansen sa hangin. Ang itlog ay papunta sa direksyon ni Mr. Lee. Nangyari ito, ngunit wala itong nagawa. Kinuha ni Mr. Lee ang itlog at sa tunog ng pang, dinurog niya ito sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, nagdulot ito ng paglitaw ng Jade Skeleton. Mabilis na lumabas ang maliit na nilalang mula sa sirang balat nito, at binigyan si Mr. Lee ng isang malakas na suntok bago lumipad patungo kay Hansen. Ito ay isang hindi inaasahang pangyayari na nagulat kay Mr. Lee, at kung saan ang kanyang palad ay tinamaan ng nakakatakot na maliit na kalansay, naging kristal ito. Ang bunganga sa kanyang palad ay nagsimulang lumawak at kumalat sa buong kamay niya at higit pa, na ginagawa siyang isang estatwa na gawa sa jade. Ngunit sa loob ng ilang segundo, ang katawan ni Mr. Lee ay naging asul. Tinakpan nito ang kumakalat na jade at pinatay ito, tinanggal ang epekto ng suntok ng maliit na nilalang. Iyon ay bihira. Ikaw ang unang nakita kong gumamit ng ganoong kapangyarihan sa isang santuwaryo. Sa kabila ng kanyang pagnanais na hiwain ang lalamunan ni Hansen bilang sakripisyo, pinuri siya ni Mr. Lee. Ang kaligtasan ang pinakamagandang inaasahan ni Hansen sa ganoong nakakatakot na sitwasyon, ngunit hindi niya maisip kung paano siya makakatakas. Ang kapangyarihan ni Hansen ay mas mahina kaysa kay Mr. Lee, at mayroon lamang siyang mga bronze geno cores. Walang pag-asa na lumaban, o kahit na itaboy ang lalaki. Bakit nahihirapan ang mga tao sa Blood Legion na umangkop sa buhay sa mga santuwaryo? Tanong ni Hansen, nais na patagilan ang kanyang kaaway. Alam ni Mr. Lee na nagtatanong ng kalokohan si Hansen, umaasang makakuha ng oras. Ngunit sumagot pa rin siya, ang mga miyembro ng Blood Legion ay maaaring sumipsip ng mga Geno Points, ngunit hindi sila makakakuha ng mga espesyal na kapangyarihan.
Habang maaari nating gamitin ang mga Geno points upang maging mas malakas, imposibleng baguhin ang ating elemental na pagkakahanay. Ang iyong dugo ay masyadong magaan at marumi, kaya't kaya mong gawin iyon tulad ng iba. Sino ka? Saang henerasyon ka nabibilang? Alam mo na ang pangalan ko ay Hansen, sabi ni Hansen. Walang nakatira na nagngangalang Hansen sa 13. Mukhang tunay na nagtataka si Mr. Lee. Mayroon, ang aking lolo sa tuhod ay tinawag na Hanjinji, sabi ni Hansen. Imposible iyon. Sumali siya sa Legion, ngunit siya ay isang tagalabas. Ang kanyang mga tagapagmana ay hindi maaaring magkaroon ng banal na dugo, tanggi ni Mr. Lee. Ngayon iniisip ni Hansen na nagsasabi ng totoo sina Nanlit Ian at Baby Ghost, at napilitan si Hanjinji na sumali sa Blood Legion. Kung sasabihin mong siya ay isang tagalabas, bakit kaya't mayroon siyang relic? Habang nagsasalita si Hansen, ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura upang matukoy ang pinakamagandang posibleng ruta ng pagtakas na magagamit niya. Habang ginagawa ito, napansin ni Hansen ang 9 life cat na nakaupo sa bubong ng palasyo. Nakatitig ito pabalik sa kanya, na ibinababa ang buntot nito. Nasa dito pa rin siya. Hindi inaasahan ni Hansen na makita ito doon. Sinagot ni Mr. Lee ang nakaraang tanong sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya, kung alam mo ang tungkol sa relic, dapat kang kabilang sa lahi ng isa sa 13. Galing ka ba sa pamilya Chin, marahil? Paano mo nalaman? Nagkunwari si Hansen, na may peking tono ng labis na sorpresa. Ang pamilya Chin ay umalis sa Blood Legion noong matagal na panahon, kaya't inaasahan ng magaan na banal na dugo. Nagpos si Mr. Lee sandali, bago sinabi, hindi ako makapaniwala na babalik ang pamilya Chin sa Legion. Ito ay isang napakagandang bagay na malaman. Okay, naiintindihan ko na. Ang hirap pala talagang i-translate ang mga pangalan at mga terminong panitikan. Narito ang aking pagtatangka na i-translate ang buong kabanata na may pagtuon sa mga pangalan at terminong panitikan. Kabanata 14:12. Kung ganoon, kung maganda iyon, bakit tayo nag-aaway? Ang pagdurugo ay hindi maganda, sabi ni Hansen nang may pag-iingat, umatras habang patuloy na nagsisinungaling. Ang dugo ang lahat. Ipinagmamalaki namin ang dugo at ginagamit namin ang dugo upang magdiwang. Kung ikaw ay isang tagapagmana ng pamilya Chin, kung gayon ang iyong sakripisyo ay mas malugod. Kapag naging soberano ako ng Legion, gagantimpalaan ko ng malaki ang iyong pamilya. Lumapit si Mr. Lee kay Hansen habang nagsasalita. Dahil ayaw niyang lumapit ng sobra, tumalon si Hansen patungo sa kinaroroonan ng pusa ng siyam na buhay. Ang pendant ni Hansen ay muling kumikilos, at nag-aapoy ng malakas nang malapit siya sa nilalang. Direktang tumutugon ito sa pusa ng siyam na buhay, hindi sa kabaong. Ang pendant ng pusa ng siyam na buhay ay nakakapigil sa asul na dugo, at ang nilalang mismo ay nakakapigil sa kabaong. Kaya, kung nangangailangan si Hansen ng isang Deus Ex Machina upang lubos na baguhin ang sitwasyon, ang isang iyon ay angkop na angkop. Tumingin si Mr. Lee kay Hansen at nagsimulang sumunod, ngunit nang makita niya ang pusa ng siyam na buhay, kumunat ang noo niya, tumigil sa paghabol, at tumingin dito. Natuwa si Hansen sa reaksyong ito, kaya't sinigurado niyang manatili ng malapit sa pusa hanggat maaari. Nakatuon ang mga mata ni Mr. Lee sa pusa na hindi gumagalaw, at sinabi niya, buksan ang kabaong. Bakit hindi ka umaalis? Talaga bang sa tingin mo hindi kita papatayin? Narinig ito ng pusa at kinunot ang mga mata nito at iginala ang mga labi nito, na parang ang mga salita ng lalaki ay nagdulot ng ngiti. Tumalon ito sa ulo ni Hansen, na nagulat kay Hansen, ngunit pagkatapos ay tumingin pababa kay Mr. Lee na parang nang-aasar. Kinilala ni Hansen na wala itong balak na saktan siya, at naisip niya, wow, talagang kinaiinisan ng pusa ang pinuno. Ano ba ang nangyayari dito? Tumingin si Mr. Lee sa pusa at tumalon patungo sa kanilang dalawa. Ang atensyon ni Mr. Lee ay hindi natural na nakatuon sa pusa ngayon, ngunit sa kasamaang palad para kay Hansen, nasa ulo niya ang pusa. Kung nais niyang manatili ang kanyang ulo sa kanyang balikat, kailangan niyang umiwas sa bawat papalapit na suntok hanggat maaari. Ngunit ang pendant sa kanyang dibdib ay mas nag-aapoy ng nag-aapoy. Kumislap ito ng pula, habang sinusunog nito ang balat na tinatamaan nito, at pagkatapos, ang buong katawan niya ay kumislap ng pula. At bigla, naramdaman ni Hansen na parang mayroon siyang kapangyarihan upang sirain ang sansinukob. Sinuntok ni Hansen si Mr. Lee at ipinadala siya sa paglipad. Napahagi si Mr. Lee sa hangin, at bumagsak patungo sa lupa. Nang bumagsak siya, dumulas siya sa sahig na may mga tile sa loob ng 10 metro, at nagdugo ng asul na dugo mula sa kanyang bibig. Mayroon ka talagang relic. Sino ka? Tumingin si Mr. Lee kay Hansen at nagtanong. Sinabi ko na sa iyo, ako ang tagapagmana ni Hanjinji.
Pinataas ng pendant ni Hansen ang kanyang kapangyarihan na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Kung ikaw nga talaga, dapat kang mamatay. Habang mukhang malabo si Mr. Lee at ibinuko ang kamao niya patungo kay Hansen. Dahil labis na tiwala sa kanyang bagong natagpo ang kapangyarihan, hindi na nagtangkang umiwas si Hansen sa pagkakataong ito. Sinuntok niya ang papalapit na kamao. Pang! Walang pag-asa si Mr. Lee na mapantayan ang lakas na iyon, at muli, siya ay nahadya sa lupa at umiikot sa maulap na kapaligiran ng kanlungan. Tumalon si Hansen sa hangin at lumapag sa isang bubong na nasa harap mismo ni Mr. Lee na nagpalit ng posisyon. Nagpaulan ng suntok si Hansen kay Mr. Lee na may bilis at lakas ng isang buhawi. Ang bawat pagtama ay parang hampas ng umiikot na hangin, at ang kapangyarihan na ibinigay niya sa bawat suntok ay hindi katulad ng anumang naramdaman niya kailanman. Nakaiwas si Mr. Lee sa ilang suntok, ngunit nang tumama ang mga susunod, nakapangwasak ang mga ito. Nasira ang kanyang depensa, at ang kanyang katawan ang susunod na target. Parang isang boxing bag na nakasabit para sa pagsasanay, ibinuhos ni Hansen ang lahat ng kanyang lakas kay Mr. Lee. Natwist at nasira ang kanyang katawan. Alo. Ang kaguluhan ng kakayahang ito na sumuntok ng mabilis at may malakas na kapangyarihan ay isang kapanapanabik na karanasan, at naisip ni Hansen ang kanyang sarili bilang Xi Jinping na sinasaktan ng isang masamang kaaway hanggang sa mawala ito. Ang pagsira gamit lamang ang kamao ay nagdulot ng isang pangunahing extase. Boom! Muli na namang nahadya si Mr. Lee sa paglipad at bumagsak siya sa kabaong. Nais ni Hansen na lumipad doon at tapusin siya. Ngunit si Mr. Lee, na ang katawan ay halos isang sako lamang ng mga pasa at sirang buto, ay nag-utal na nagsabi, sinira ni Han Jinji ang aking legion, at ngayon sinira ng kanyang tagapagmana ang aking misyon. Sampay ng iyong maruming lahi. Malapit na akong maging Diyos, at naglakas loob kang gawin ito sa akin. Akin ang karapatan. Isang Diyos, hangad mong maging isang Diyos. Nagulat si Hansen nang marinig ito. Ikaw ang tagapagmana ni Han Jinji. Hindi ka ba nag-aral ng kahit ano mula sa iyong mga ninuno? Ang buong layunin ng Blood Legion ay upang magtipon ng isang pangkat ng mga Diyos, ubo ni Mr. Lee ng mas maraming dugo. Anong uri ng Diyos ang inaasahan mong maging? Tanong ni Hansen nang may kunot noo. Kailangan mong masira ang vacuum at makarating sa ikalimang santuwaryo. Pagkatapos ay magiging Diyos ka. Kahit na gusto ko ito, mukhang ikaw ang may pinakamataas na pagkakataon na magtagumpay. Sabi ni Mr. Lee. At bakit hindi nagawa ito ni Han Jinji? Tanong ni Hansen. Wala itong iba kundi isang pantasya para sa kanya. Tulad ko, masyadong mahina siya upang makamit ang ganoong kadakilaan, pang-aasar ni Mr. Lee. Gusto ni Hansen na patayin si Mr. Lee, ngunit may ilang mga tanong na nais niyang itanong muna. Kaya, tinanong niya, bakit may mga miyembro ng espiritu ang Blood Legion? Sino ang nagtatag ng organisasyon noong una? Pinunasan ni Mr. Lee ang dugo na tumutulo mula sa sulok ng kanyang mga labi at sinabi, talaga ka bang kanyang tagapagmana? Mukhang wala kang sinabihan ng kahit ano. May pakialam ba? Sagot ni Hansen. Sa huli, sa tingin ko wala. Nagpos si Mr. Lee upang maibalik ang kanyang pagpipigil, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ang Blood Legion ay nabuo sa pamamagitan ng isang pagsasama ng mga tao at espiritu. Walang contradiction. Ano ang ibig sabihin niyan? Kumunat ang noo ni Hansen. Ngumiti si Mr. Lee at sinabi, saan mo sa tingin tayo nang galing? Tumalon ang puso ni Hansen sa kanyang mga tadyang, at nagmamadaling sinabi niya, mula ba sa santuwaryo ang tagalikha ng Blood Legion? Pagkatapos ay pumunta ba siya sa alyansa, tulad ni Ozure? Umiling si Mr. Lee at nagpaliwanag, tama ka sa kalahati, ngunit si Ozure. Wala siyang halaga, siya ay isang maliit ngunit mapalad na individual na nakapatay ng isang nasirang Diyos. Ang aming tagalikha ang nagtagumpay sa pagsira sa vacuum at pagpasok sa ikalimang santuwaryo. Kabanata 14:13. Talaga bang sinasabi mo na ang buong lahi ng tao ay nagmula sa mga santuwaryo? Sigaw ni Hansen at naramdaman niyang pumutok ang kanyang boses. Iyon ang lihim na itinago ng Blood Legion mula pa noong pagkakatatag namin. Sabi ni Mr. Lee. Ano ang nasa ikalimang santuwaryo? Tanong ni Hansen dahil masyadong nakakagulat ang sinabi ni Mr. Lee. Gusto niyang malaman ang mga sagot. Umiling si Mr. Lee at sumagot, iyon ang gusto nating malaman ng lahat. Hindi tiyak kung ito ay magiging karaniwang kaalaman sa huli, ngunit maging isang Diyos ka mismo at tiyak na malalaman mo. Kung gayon, sino si Han Jinji? Ano ang nangyari sa kanya? Tanong ni Hansen. Ngumiti si Mr. Lee at sinabi, siya ay isang sinungaling.
Akala ko mayroon siyang kapangyarihan na kailangan upang tulungan akong hanapin ang relic, ngunit hindi niya ako tinulungan. Nagpasabog siya sa Legion, ninakaw ang aking mapa, at kinuha ang relic para sa kanyang sarili. Maliwanag, ibinigay niya ito sa iyo. Lahat ng sinasabi ni Mr. Lee kay Hansen ay nagulat sa kanya. Ang Qigong Master na si Han Jinji ay isang sinungaling na nagawang lokohin ang buong Blood Legion. Sinubukan ni Hansen na tipunin ang lahat ng impormasyong nakalap niya sa kanyang ulo, at sinubukan niyang ayusin ang buong kwento sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat sa isang mesa sa kanyang isipan. Ang mga tao ay mga nilalang na nagmula sa mga santuwaryo, ang lugar kung saan nilikha ang Blood Legion. Tulad ni Ozure, ang nilalang na lumikha ng Blood Legion ay naging Diyos, at pagkatapos ay pumunta sa alyansa. Nilalang ni Ozure ang mga Shire, samantalang ang mga tao ay nagparami ng mga tao. Ang isa pang kabanata ng organisasyon ng Blood Legion ay nabuo rin sa alyansa. Si Baby Ghost ay isang miyembro ng Blood Legion sa mga santuwaryo, samantalang si Mr. Lee ay isang miyembro ng kabanata ng Blood Legion sa alyansa. Ang mga tao ay hindi makakabalik sa mga santuwaryo sa loob ng mahabang panahon, na nag-iiwan ng isang malaking bahagi ng kanilang kasaysayan doon. Nang ang mga pagsulong sa teknolohiya ay umabot sa isang tiyak na punto, ang mga tao ay nakakapasok at nakakalabas sa mga santuwaryo ayon sa kanilang kagustuhan at nag-explore. Nang nakilala ni Hansen ang nag-aangking pinuno kanina, ang anino ay maaaring isang refleksyon ng tao bago siya maging Diyos. Naisip ni Hansen na ang dagat ng kaalaman na natutunan niya kay Mr. Lee ay hindi kapanipaniwala, ngunit hindi ganap na hindi kapanipaniwala. Nangangahulugan iyon na ang mga taong nakita niya dati ay mga sinaunang tao. Hindi katakataka na patuloy na tinutukoy ng anino si Hansen bilang kanyang anak. At hindi alam ni Hansen kung bakit kailangan ni Mr. Lee ang relic. Posible, matapos makita ang kapangyarihan na ipinakita niya lang, na nais ng lalaki ang relic upang maging Diyos. Umupo siya ng Qigong Master na si Han Jinji upang tulungan siyang hanapin ang relic, marahil dahil hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Ngunit niloko ni Han Jinji ang buong Blood Legion at kinuha pa ang mapa para sa kanyang sarili. Naisip ni Hansen na nakuha ni Han Jinji ang mapa mismo, at humingi lamang siya ng tulong kay Uncle Bob sa paghahanap ng relic at life door. Naisip ni Hansen na may mali sa kwentong ito, at mayroon pa siyang itatanong kay Mr. Lee, kaya't tinanong niya, sumali ba si Han Jinji bago o pagkatapos matuklasan ang mga santuwaryo. Tumingin si Mr. Lee sa kanya ng may paghamak at sinabi, kung hindi ninakaw ni Han Jinji ang aming pananaliksik, paano kaya nilikha ng alyansa ang mga teleporter? Ang alyansa ay sadyang mapalad na magkaroon ng teknolohiya ng crystallizer. Nang nasa ikapitong grupo si Han Jinji, ang lugar na kanilang pinuntahan ay ang santuwaryo. Gayunpaman, ang teknolohiya ay hindi pa hinog at ang kaharian na kanilang napuntahan ay maaaring ang ikalimang santuwaryo. Maaaring napunta sila doon mula sa simula nang hindi namamalayan. Hindi sigurado si Hansen kung ano talaga ang nangyari doon, ngunit mula sa kanyang nalaman, ang mga tao sa grupong iyon ay niloko ng isang nilalang o Diyos na nagpakilalang Diyos. Dapat alam ni Han Jinji ang tungkol sa mga santuwaryo na sinusubukan niyang makapasok, ngunit hindi maiwasang magtaka si Hansen kung bakit nagnais ang lalaki. Hindi niya maintindihan. Kung gusto niyang malaman ang lahat, alam ni Hansen na mayroon siyang isang patutunguhan na dapat puntahan, ang ikalimang santuwaryo. Kapag nakarating siya doon, alam niyang magiging malinaw ang lahat. Ang kanlungang ito ba ay dating tinitirhan ng pinuno na naging Diyos? Tanong ni Hansen kay Mr. Lee. Tumango si Mr. Lee at pagkatapos ay nagsalita ng may pagmamalaki sa kanyang boses. Talaga nga itong kanlungan ng pinuno. Tanging ang kanyang mga anak ang makakapasok sa lugar na ito, at kahit na ang Diyos ay hindi makakapasok kung wala siyang kaugnayan. Si Hansen, na nag-iisip tungkol sa mga pagbubunyag na ito, ay naisip ang isang bagay. Nagtaka siya kung bakit hindi makapasok sa mga santuwaryo ang mga tagapagmana ni Ozure. Gusto rin niyang malaman kung paano nasira ang isang Diyos at pinahihintulutan ang sarili na patayin ni Ozure sa ikatlong santuwaryo ng Diyos. Hindi 100% sigurado si Hansen na sinasabihan siya ng katotohanan tungkol sa mga bagay na ito, ngunit ang mga piraso ng palaisipan na ito ay umaangkop sa impormasyon na kanyang nakalap dati. Ano ang relic? Tanong ni Hansen, tumingin sa pusa ng siyam na buhay na nakaupo pa rin sa kanyang ulo. Iyon ay isang Genocore na pag-aari ng ating ninuno na ang pangalan ay hindi ko alam. Nabuo ito matapos siyang maging Diyos. Iniharap ni Mr. Lee ang kanyang mga mata na namumula sa dugo sa pusa ng siyam na buhay at nagpatuloy sa pagsasabi, at iyon ang tagapagbantay ng kanlungan. Hindi ako sigurado sa kaugnayan nito sa ninunong iyon, ngunit alam kong mabuti na ang Genocore ay kamukha nito.
Nais ni Hansen na magtanong pa, ngunit nginitian siya ni Mr. Lee ng kakaiba. Sinabi niya, tapos na ang oras. Nagbago ang mukha ni Hansen. Alam niya kung ano ang nangyayari, kaya't sinuntok niya si Mr. Lee. Bago pa man makarating ang suntok, ang kabaong ay nagsimulang lumiwanag ng malakas na ilaw habang natanggal ang takip nito. Pagkatapos, tumalon si Mr. Lee sa loob gamit ang natitirang lakas niya. Kapag muling isinilang ako, babangon ako bilang Diyos. Ang boses ni Mr. Lee ay umalangaw-ngaw habang sinarado ang takip ng sarcophagus. Hinawakan ni Hansen ang takip at sinubukang hilahin ito, ngunit gaano man kahirap ang kanyang paghila, hindi ito gagalaw. Ipunin mo ang iyong lakas, iyon ay isang relic na pag-aari ng Diyos. Walang sino man ang makakabukas nito kung ayaw nitong mabuksan. Biglang narinig ni Hansen ang pusa ng siyam na buhay na nagsimulang magsalita. Kabanata 14:14. Hindi ba't ang pendant ay isang Geno core na ibinigay ng Diyos na ito? Talaga bang hindi sapat ang kapangyarihan nito para buksan ang kabaong? Tanong ni Hansen sa nilalang. Hindi siya masyadong nagulat na ang pusa ng siyam na buhay ay nakakapagsalita dahil sa reputasyon nito. Sumungkit ang pusa ng siyam na buhay at sumagot sa kanya, ang bagay na ito ay hindi isang Geno core. Kung nasa Diyos ito, syempre kaya niyang buksan ang kabaong. Ngunit hindi ka Diyos, normal lang na hindi mo ito mabuksan. Nang sabihin ito ng pusa ng siyam na buhay, ang pulang ilaw sa pendant ay nagsimulang magdilim at mawala. Ipinapalagay na ni Hansen na ang pusa ng siyam na buhay ang nagpalitaw ng kapangyarihan ng pendant upang matalo niya si Mr. Lee, ngunit tinanong niya ang pusa, talaga bang walang ibang paraan para mailabas siya sa kabaong? Malamig na sumagot ang pusa ng siyam na buhay, kayo ay parehong mga tagapagmana ng Panginoon ng kanlungan, ngunit may mali sa kanyang dugo. Hindi niya nakita ang Panginoon. Kahit na pumasok siya sa kabaong, may mababang posibilidad na maging Diyos sa kanyang kalagayan. Ang pusa ng siyam na buhay ay medyo madaldal, at nagpatuloy ito sa pagsasabi, at kung mayroon man, ang paggamit ng kabaong upang maging Diyos ay maaaring hindi isang magandang bagay. Bakit? Tanong ni Hansen. Tumalon pabalik ang pusa ng siyam na buhay sa takip ng kabaong upang bumalik sa posisyon na una niyang nakita ni Hansen. Ipinaliwanag niya, nangako akong bantayan ang kanlungang ito hanggang sa dumating ang isang tagapagmana ng Diyos upang buksan ito. Natupad na ang aking tungkulin. Walang silbi na manatili pa ako rito. Tiningnan ng pusa ng siyam na buhay ang kabaong sa ibaba niya, at ang paligid, at nagsalita ng malungkot. Ito ang aking higaan sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako sanay na matulog sa ibang lugar. Pagkatapos noon, tumalon pabalik ang pusa ng siyam na buhay sa ulo ni Hansen na parang isang pulang sombrero na gawa sa balahibo. Tere na, sasamahan kita, sa loob ng ilang panahon, matibay na sabi ng pusa ng siyam na buhay. Alam ni Hansen na ang nilalang ay dapat na napakasigla kung hiniling ng isang Diyos na protektahan ang kanyang kanlungan. Alam niyang pinakamabuti na manatiling magiliw dito, at kung maaari, panatilihin itong kasama. Magkakaproblema tayo kung aalis tayo ngayon. Sinimulang sabihin ni Hansen sa pusa ng siyam na buhay ang tungkol sa Outer Sky Shelter at Sacred Shelter, ang kanyang misyon, at kung ano ang sitwasyon. Ang Outer Sky at Sacred ay narito kahit na noong panahon ng Diyos. Hindi sila naglakas loob na gumawa ng anumang bagay, bagaman. Matalino sila na maunawaan na ang mga tao lang ang makakapasok sa kanlungan, ngunit mahirap akong maniwala na pinaghihinalaan nila na ikaw ay maaaring isang tagapagmana, ang pusa ng siyam na buhay ay mukhang may paghamak. Mas nakakaramdam ako ng kaligtasan, alam kong ang Panginoon ng kanlungang ito ay isang napakasiglang nilalang. Bakit hindi natin sila patayin? Sabi ni Hansen. Gamulong ang mga mata ng pusa ng siyam na buhay at sinabi, wala akong kapangyarihan na lumaban sa Outer Sky at Sacred, at hindi mo rin mabuksan ang tunay na kapangyarihan ng Geno God Square. Tiyak na may paraan para makalusot tayo sa kanila. Huwag na lang, nag-isip sandali si Hansen bago nagpatuloy, aalis tayo, kahit na ano. Kung mayroon kang dadalhin, ngayon na ang pinakamagandang oras para mag-impake. Natutuwa ang pusa ng siyam na buhay sa kanyang komento, nahuli ang kaunting kasakiman sa mga salita ni Hansen. Sinabi niya kay Hansen, at huwag mong isipin na kukunin mo ang mga bagay mula rito para dalhin mo. Hindi ka dapat kumuha ng anumang bagay mula sa lugar na ito. Kung gagawin mo, ang spell na nagpoprotekta sa lugar na ito ay masisira, at kung gayon, sino mang makakapasok. Gayunpaman, kapag naabot mo na ang kapangyarihan ng isang emperador, huwag kang mag-atubiling bumalik at mag-angkin ng tamang pagmamay-ari. Pero narito na si Mr. Lee, sabi ni Hansen. Nasa kabaong siya, at ito ay isang kanlungan. Mayroon ka namang Geno God Square.
Naniniwala ako na si Mr. Lee ay nasa hola na iyon ng bato sa loob ng libu-libong taon, anuman ang tagumpay niya o hindi, paliwanag ng pusa ng siyam na buhay. Natuwa si Hansen nang marinig ito, kaya't sinabi niya, sa ganoong kaso, wala akong dapat katakutin. Maaari akong maging Diyos ng 100 beses sa panahong iyon. Sa palagay ko, wala nang dapat ikabahala. Nakakahiya na hindi makakakuha si Hansen ng anumang bagay, ngunit aalis siya kasama ang Geno Core ng Blood Pulse Sutra at ang pusa ng siyam na buhay. Ito ay isang karapat-dapat na gantimpala na nagpasaya sa kanya. Hindi pa alam ni Hansen kung paano gagamitin ang tunay na dugo o kung anong pakinabang ang maibibigay nito. Ito ay napakakatulad ng isang bagong silang na sanggol, sapagkat hindi mo malalaman kung ano ang magagawa o makakamit ng isang bagong silang na katawan. Kailangan niyang alamin ito sa kanyang sarili sa paglipas ng panahon. Nakamit ni Hansen na mailabas ang pusa ng siyam na buhay sa kanlungan, at nang nasa labas na sila ng mga pader na nababalutan ng ambon, nagpasya siyang sundan ng pusa, na tila may partikular na direksyon na nais nitong puntahan. Sa pamamagitan ng paraan, mayroon ka bang pangalan? Tanong ni Hansen sa pusa. Maaari mo akong tawaging Cat God, sumangkit ang pusa ng siyam na buhay. Hindi ko maintindihan. Kung tayo ay lahat mga tagapagmana ng Panginoon ng kanlungan, bakit kailangang mamatay ang natitirang bahagi ng koponan? Bukod kay Mr. Lee, dapat nakita ng iba ang anino ng Panginoon, tanong ni Hansen. Ngumisi ang Cat God at sumagot sa pamamagitan ng pagsasabi, ang kanlungang ito ay narito kahit na bago pa ito sakupin ng isang Diyos. Ang lugar na ito ay matanda, isang labi mula sa isang mas matanda, mas malupit na panahon. Isang malupit na kapalaran ang nangyari sa iba, ngunit mas mabuting huwag nang isipin ang nangyari sa kanila. Isa ka sana sa kanila kung hindi ka nagsanay ng tamang mga kasanayan. At higit pa rito, hindi mo sana natanggap ang tawag ng anino kung hindi mo natutunan ang mga teknik na iyon. Naghintay si Hansen hanggang sa maghapon bago tuluyang umalis sa kanlungan. Si Yumiao, Yuzuan, at Goddess, nang makita ang isang tao na lumalabas mula sa likod ng mga gate, ay tumayo ng may malaking interes. Si Hansen iyon, at nag-iisa siyang umalis sa lugar na iyon. Agad nilang pinaghihinalaan kung ano ang maaaring nangyari, at nagulat sila na isang tao lang na may bronze na Geno Core ang nakaligtas sa mga pagsubok sa loob ng lugar na iyon. Ngunit tila hindi nila pinansin ang presensya ng Cat God. Halos parang hindi ito umiiral o hindi nakikita ng mga ito. Ano ang nangyari sa loob? Dapat mong sabihin sa amin ang lahat. Agad na tinanong ni Goddess si Hansen. Kabanata 14:15. Hindi na kailangang sumagot. Halika, maaari tayong mag-usap kapag bumalik ka, sabi ni Yumiao, pumakbang sa harap ni Hansen, malapit kay Goddess. Paumanhin. Sinabi mo na magkakasama nating hahatiin ang tuklas, at ito ay isang pinagsamang pagsisikap. Dapat tayong magtulungan sa bagay na ito. Ang mukha ni Goddess ay mabilis na nagiging maasim nang marinig niya ito. Tapos na ang ating pakikipagtulungan. Yuzuan, dalhin mo siya, pakiusap. Malamig na sabi ni Yumiao. Hindi kita hahayaang makalusot ng ganoon kadali. Alam ni Goddess na maaaring magkaroon ng away kung isang tao lang mula sa isang partikular na koponan ang makakalabas. Ang pakikipagtulungan ay halos isang panlilin lang. Naghanda na si Hansen ng isang talumpati para sa kanyang natuklasan, ngunit halos hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Napakabilis ng paglalakad ni Yuzuan kasama si Hansen, habang hinihila niya ito palayo. Mabilis na naging kaguluhan ang lugar, habang nagkakasalubong ang mga espiritu at nilalang ng Outer Sky at Sacred. Tumawag ng barko si Yuzuan, at ginamit niya ito upang dalhin si Hansen palayo sa isang mas ligtas na lokasyon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang matanda, malaki, ngunit maringal na kanlungan. Nakarating siya doon sa isang nakakabahalang bilis. Kailangan mo lang sabihin sa amin kung ano ang nangyari sa loob ng kanlungan mula simula hanggang wakas. Sabihin mo sa amin ang lahat, at sa iyo ang gantimpala. Nag-aalala si Yuzuan na maaaring mamatay si Hansen tulad ng iba bago, kaya't gusto niyang mapagsalita si Hansen sa lalong madaling panahon. Mabilis na nagtipon ng isang panel si Yuzuan, at sinabi ni Hansen sa kanila ang lahat ng kaya niyang sabihin. Iniiwasan niya ang mas sensitibong mga punto sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga ito o pag-imbento ng mga bagay, ngunit sa karamihan, sinabi niya sa kanila kung ano ang nangyari sa kanlungan. Inilarawan ni Hansen sa kanila ang tore at sinabi sa kanila kung paano namatay ang isang tao matapos basahin ang isang linya ng teksto. Sinabi rin niya kay Yuzuan ang tungkol sa Wall of Destiny at ang mga lobo na naghabol sa kanila pagkatapos nito. Sinabi pa niya sa kanila ang tungkol sa kabaong at kung paano namatay ang lahat ng kanyang koponan sa tabi nito.
Gayunpaman, may ilang mga bagay na siniguro ni Hansen na hindi sasabihin. Kabilang dito ang pagiging siya ang nagtulak sa pader upang mabuksan ang anino na kanyang nakasalamuha, si Mr. Lee bilang pinuno ng Blood Legion, at ang presensya ng isang pusa ng siyam na buhay. Matapos ikwento ni Hansen ang kanyang kwento sa kanila, ang espiritu sa tabi ni Yuzuan ay nagbukas ng isang mata ng diretso sa kanyang noo. Ang mata ay nagniningning ng isang mahiwaga, kakaibang liwanag, at tumitig kay Hansen. Ang tingin mula sa mata ay nakapasok, at naramdaman ni Hansen na sinusuri nito ang kanyang isipan. P** Tangina. Gusto nilang basahin ang aking mga alaala para makita kung nagsasabi ako ng totoo. Nagulat si Hansen, at hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Gayunpaman, bumulong sa kanya ang Cat God, pikit ka at huwag kang lumaban. Magkunwari kang nasasaktan at aasikasuhin ko ang bagay na ito. Ipinikit ni Hansen ang kanyang mga mata at kinunot ang kanyang mukha ng may pagmamalabas, nagkukunwaring nasasaktan siya. Sa huli, ang nakapasok na pakiramdam ay natapos. Isinara ng espiritu ang kanyang ikatlong mata at humarap sa iba, sinasabi, hindi siya nagsisinungaling. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Kung gayon, tila nabigo tayo muli, o hindi bababasa, ang ating mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Walang laman ang kabaong. P** Tangina. Bumantong hininga si Yuzuan. Habang nakatayo si Hansen sa harap nila, mukhang walang malay, tinanong ni Yuzuan ang espiritu sa tabi niya, ano ang nangyari sa kanya. Sumagot ang espiritu, ang aking mata na nakakakita ng katotohanan ay sinira ang kanyang mga alaala. Maaaring magkaroon ng problema ang kanyang isipan, simula ngayon. Sana, hindi siya magiging tanga, ngunit natatakot ako na mawawala ang kanyang mga alaala. Ang pagkawala ng memorya ay maaaring maging pinakamabuti, sa palagay ko. Hindi natin kayang ipaalam ang balitang ito sa labas ng kanlungan, sabi ni Yuzuan. Hindi naman permanente ang pinsala kay Hansen, kasunod nito. Bumaba ang kanyang IQ, ngunit ang kanyang alaala sa mga pangyayaring naganap ay halos nawala. Ilang araw pagkatapos, halos okay na siya. Binigyan ni Yuzuan si Hansen ng mga Geno fruit na ipinangako niya at nagpadala ng isang espiritu upang ihatid siya pauwi. Hindi nila pinatay si Hansen dahil naniniwala silang nawala na ang kanyang memorya, at nag-aalala sila na ang ibang mga tao ay mag-aatubiling tulungan sila sa hinaharap kung magsisimula silang pumatay ng mga taong gumagawa ng kanilang hinihiling. Kapag naging emperador na ako, susunugin ko sila hanggang sa lupa. Pare-pareho silang masasama, galit si Hansen nang bumalik siya sa Shadow Shelter. Nang makabalik siya, dumiretso siya sa alyansa, sakaling may mga taong naghahanap sa kanya. Gayunpaman, nang sumunod siyang mangaso, nagpa siya si Hansen na gagamitin niya lamang ang Super King Spirit Mode sakaling makita siya ng mga nilalang mula sa Outer Sky na okay. Matapos kainin ni Hansen ang lahat ng Geno Fruit na ibinigay sa kanya, nagawa niyang ma-max out ang kanyang Sacred Geno Point tally. Mayroon din siyang karagdagang 10 natitira. Kailangan pa rin ni Hansen ng Mutant Geno Points, ngunit ang pagpatay sa anumang mutant na nilalang na kanyang makatagpo ay magiging isang simpleng gawain ngayon. Pumasok si Hansen sa Geno Core Storage gamit ang kanyang Crystal Core. Walang isang nilalang ang nagpakita upang hamanin siya, na medyo kakaiba, naisip niya. Akala ko kailangan kong hamanin ng hindi bababa sa isang beses sa isang buwan. Bakit walang nagtataas ng kamay? Tanong ni Hansen kay Rockman. Sumagot si Rockman, walang mga hamon. Tinanong ulit ni Hansen ang tanong, ngunit nakuha niya ang eksaktong parehong sagot. Tinanong niya ulit ito gamit ang ibang parirala, ngunit hindi nagbago ang sagot. Dahil sa nakakatakot na pagganap ni Hansen at ang pagpatay niya sa kanyang huling kalaban, walang gustong hamanin siya. Masyadong nakakatakot siya, at ang paghamon sa kanya ay paghingi ng kamatayan. Kahit na ang mga espiritu na maaaring muling mabuhay ay hindi naglakas loob na hamanin si Hansen dahil naniniwala silang mayroon siyang kapangyarihan na sirain ang mga Spirit Stone. Maaari ba akong maghamon sa kanila, sa halip? Tanong ni Hansen, nakikita ang mga Geno Core mula sa Outer Sky Shelter at Sacred Shelter. Galit siya. Maaari mo, ngunit ikaw na ang numero 1. Walang pakinabang na makukuha sa paghamon sa mga mas mahina sa iyo, sagot ni Rockman. Ang isa sa mga Geno Core mula sa Sacred Shelter ay naiilawan sa leaderboard na nagpapahiwatig na maaari siyang makipaglaban. Nang hindi nag-aalinlangan, hinamon siya ni Hansen. Ngunit sa loob ng mas mababa sa isang segundo, tinanggihan ang kanyang imbitasyon. Akala ko sinabi mong maaari akong maghamon sa kanila. Tanong ni Hansen kay Rockman. Sabi ni Rockman, maaari mo, ngunit kung ang kalaban ay naabot na ang kanilang kota, maaari nilang tanggihan ang mga hamon.
Medyo nalulungkot si Hansen dahil dito, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rockman, ang Bronze Geno Core Rank 9 Ghost Eye ay nagpadala sa iyo ng hamon. Kabanata 14:16. Nang malaman ni Hansen na si Ghost Eye ay hindi mula sa Outer Sky Shelter o Sacred Shelter, medyo nadismaya siya. Gayunpaman, kailangan niyang tanggapin ang laban upang matugunan ang kanyang kota. Matapos tanggapin, sumulong siya upang salubungin ang kanyang kalaban sa itinalagang larangan ng digmaan. Doon, nakita ni Hansen ang isang panther na may tatlong mata. Ang balahibo nito ay maitim at nakakatakot tulad ng pinakamaitim na uling. Hindi nagtagal ang panther at tumakbo ito palapit. Ngunit hindi ito naglalakad ng may puot. Habang tumatakbo, agad itong nagsimulang magmakaawa, hindi ako narito para makipaglaban. Teka, sandali. Narito ako para talakayin ang isang kasunduan na maaari nating gawin. Hindi ako narito para makipaglaban. Naisip ni Hansen na binigyan siya ng pagkakataong patayin ang isa pang super creature baby, ngunit nang marinig niya ito, medyo nagulat siya. Hindi ito ang inaasahan niya. Isang kasunduan. Anong kasunduan? Tanong ni Hansen, sinusuri ang itim na panther. Ikaw ay nasa unang pwesto na, at dahil sa iyong Geno Core na pinalakas ng 9 na beses, walang silbi ang manatili sa posisyong iyon. Kung itatapon mo ang laban at ilalagay mo ako sa unang pwesto, magkakautang ako at bibigyan kita ng anumang gusto mo. Mabilis na sinabi ng Panther ang lahat ng kaya niyang sabihin, sa takot na mapatay kaagad. Alam ng Panther na hindi niya kayang talunin si Hansen, kaya't matalino siyang umaasa na mabili ang unang pwesto mula sa kanya. I-define ang magkakautang. Ano ba talaga ang handa mong i-offer? Handang isaalang-alang ni Hansen ang ganitong uri ng pakikitungo, ngunit kung tama lang ang presyo. Kung walang halaga ang alok, papatayin niya na lang ang Panther. Kahit na walang napagkasundoan, masaya ang Panther na marinig na handang isaalang-alang ni Hansen ang isang pakikitungo. Natatakot siya na maaaring mapatay siya nang hindi man lang nakakapagsalita. Walang problema sa halaga, at maaari ka naming bayaran ng anumang halaga na handa kang tanggapin. Ang Purgatory Shelter ay medyo maganda, alam mo. Sabihin mo ang presyo mo at hindi kami mabibigo, sabi ng Panther. Ano ang mayaalok ng Purgatory Shelter? Handang pakinggan pa rin siya ni Hansen, ngunit naiisip niya ang Panther bilang isang anak ng isang mayamang negosyante na makakabili ng kanyang paraan pataas sa hagdan gamit ang credit card ng kanyang tatay. Lahat ng uri, makakakuha ka ng 1 kilo ng Ghost Eye Grass, Hellfire. Alam mo, magagandang bagay. Sinimulang iliste ng Panther ang ilang mga bagay, lahat ay may kakaibang pangalan na hindi pa naririnig ni Hansen. Paano naman ang prutas na makakapagbigay ng Super Geno Points? Tanong ni Hansen. Wala, ngunit mayroon kaming Super Ghost Tree. Ang prutas nito ay maaaring magbunga ng mga Super Creature Baby. Ang pagkain ng mga ito ay mas mahusay kaysa sa pagkain ng mga prutas, sabi ng Panther. Ang isang magandang kanlungan ay walang prutas. Iyon ba ang sinasabi mo? Hindi siya naniwala ni Hansen. Medyo nag-aalangan ang Panther at sinabi, mayroon kaming mga puno ng prutas, ngunit kamakailan lang ay inani at kinain. Tapos paano naman ang Super Geno Cores? Tanong ni Hansen. Nag-isip sandali ang Panther ng may pag-aalala. Hindi ba kailangan mong pumatay ng isang emperador o super creature para sa ganoong bagay? Mayroon akong malaking respeto sa iyo, sir, ngunit kahit na mayroon ang Purgatory Shelter, hindi ito i-offer sa isang kalakalan tulad nito. Kakaiba at hindi komportable ang ngiti ng Panther. Alam niyang kailangan niyang patuloy na magbigay ng mga alok, kaya't sinabi niya, ngunit mayroon kaming mga Gemstone Geno Cores na available para sa kalakalan. Alam ni Hansen na hindi siya bibigyan ng Super Geno Core, ngunit para sa maliit na posibilidad na makakuha siya ng isa, naisip niyang sulit itong itanong. Gemstone Geno Core. Tingnan natin, walang silbi. Pinagmalabisan ni Hansen ang kanyang pagkadismaya sa alok, at pagkatapos ay nagtanong, ngunit para lang sa simpleng pagtatanong, ano ang ginagawa nila? Mayroon bang mga espesyal na katangian o kapangyarihan ang mga Gemstone Geno Cores na ito? Sa totoo lang, hindi naman masama sa paningin ni Hansen ang isang Gemstone Geno Core. Ang pagiging nasa unang pwesto ay hindi gaanong mahalaga sa kanya, at ang pagpapalit nito para sa ilang mga bagay ay sulit na gawin. Sumagot ang Panther sa kanyang tanong at sumagot, ang mga kapangyarihan ng mga Gemstone Geno Cores na ito ay hindi kapani-paniwalang maganda. Mahihirapan kang makahanap ng mas mahusay sa ibang lugar. Pangako ko sa iyo, kung tatanggapin mo ang isa sa mga ito, hindi ka mabibigo. Tumawag ng isang Geno Core ang Panther para makita ni Hansen. Hindi niya maipakita ang mga kapangyarihan na taglay nito dahil sa mga patakaran ng kaharian.
Ngunit kahit na ang mga kapangyarihan nito ay napatahimik, nakikita ito ng maayos ni Hansen. Ngunit hindi gaanong nagbigay ito ng impormasyon sa kanya. Sa pangkalahatan, mukhang hindi naman kapansin-pansin. Nakita ni Hansen na ito ay isang uri ng asul na hiyas, at wala siyang ideya kung ano ang ginagawa nito. Handa nang ipaliwanag ng Panther kung ano ito. Ito ay isang Dark Element Genocore na tinatawag na Ghost Armor. Mayroon itong napakataas na stat ng depensa laban sa elemental damage. Kailangan mo itong gamitin para makita kung ano talaga ang hitsura ng armor. Naiisip ni Hansen ang kapakinabangan na maibibigay ng ganitong uri ng armor. Ito ay isang situational armor, tiyak. Ang armor na partikular na epektibo laban sa elemental damage ay halos walang mga katangian para sa pagtatanggol laban sa raw physical damage. Ang estilo ay isa pang pag-aalala para kay Hansen, kaya nakakahiya na hindi niya makita kung ano ang hitsura nito sa kanya habang nasa Genocore storage siya. Ano ba ang puno na binanggit mo kanina? Nagtanong si Hansen. Tumawag ng binhi ng ganitong uri ng puno ang Panther at sinabi, hindi ko maililipat ang puno, ngunit maaari kong ibigay sa iyo ang binhi nito. Dapat mo itong kunin. Napakaganda. Panther Boy, sa tingin ko mabuting tao ka. Tinanggap ni Hansen ang binhi at agad niyang nadama ang buhay na nasa loob nito. Salamat. At higit pa rito, dapat mong maramdaman ito. Pagkatapos ay ibinigay ng Panther ang Ghost Armor Genocore. Tinanggap ito ni Hansen, at tulad ng inilarawan, ito ay isang Gemstone Dark Genocore. Maaari kong ibigay sa iyo ang unang pwesto sa ngayon. Ngunit kapag nag-reinforce ka na, kailangan mong hamanin ako at ibalik ito, pahayag ni Hansen. Walang problema, sang-ayon ng Panther. Binabati kita, nakuha mo ang unang rango sa Bronze Genocore Storage, sumangkit si Hansen. Salamat sa iyo, mahusay na Ginoo. Malinaw na nahihirapan ang Panther na pigilan ang kanyang kagalakan at tuwa. Kung sakaling gusto mong gumawa ng higit pang mga negosyo, hanapin mo ako. Kumaway si Hansen at agad na umalis sa Genocore storage. Pagkatapos ay bumaba ang rango ni Hansen sa pangalawa. Nasa unang pwesto si Ghost Eye. Tiningnan ni Hansen ang kanyang kristal na itlog para lang masiguro, at napansin niya na mayroon pa rin siyang siyam na reinforcements. Wala namang nawala. Bumalik sa kanlungan, sinuot ni Hansen ang kanyang bagong armor at nagsimulang mag-cast ng mga dark element abilities. Isang asul na tabing ay bumalot sa balat ni Hansen, na pagkatapos ay ipinakita palabas na parang isang holographic armor set sa paligid niya. Ang armor ay totoo sa pangalan nito. Hindi ito isang solidong nagmumukhang armor set, at mukhang isang transparent na multo si Hansen. Kabanata 14:17. Hindi naman masama ang pakikitungo, kung tutuusin. Matapos subukan ng armor ng ilang sandali, medyo nagustuhan na ito ni Hansen. Ang mga katangian nito ay angkop sa kanya, sa paraan ng pagtatago nito sa gumagamit sa loob at pagtatakip sa kanilang lakas ng buhay. Ang pagpapalakas nito sa depensa ay kapansin-pansin. Ang armor ng Genocore ay naiiba rin sa armor ng Beast Soul, at kung gusto mo, maaari kang gumamit ng set ng bawat isa ng sabay. Dapat talaga akong bumalik sa unang pwesto. Marahil ay may ibang gustong makipagpalitan sa akin, sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Bago siya bumalik, naglaan ng oras si Hansen upang itanim ang binhi ng Super Spirit Tree sa hardin. Gumamit siya ng isang life drop mula sa itim na kristal sa puno, at pinanood niya itong tumubo kaagad at magsimulang lumaki. Ang isang life drop ay katumbas ng isang taon ng paglaki, at nagtataka siya kung gaano katagal ang ganitong uri ng puno upang ganap na umunlad at magbunga. Kinabukasan, bumalik si Hansen sa Genocore storage at hinamon si Ghost Eye. Nang matanggap ng Panther ang imbitasyon sa hamon, tinanggihan niya ito at sinabi kay Hansen, binibigyan kita ng binhi upang makamit ang unang pwesto. Bakit ko ibibigay ang mataas na posisyong ito ng ganoon kabilis? Hindi kailanman pinlano ng Panther na ibalik ito kay Hansen. At naglakas loob pa siyang makipag-ugnayan sa ibang mga espiritu na handang makipagpalitan sa kanya para sa unang pwesto. Natanggap ng Panther ang isa pang imbitasyon sa hamon na masayang tinanggap niya. Ito ay isang espiritu na gustong bumili ng kanyang paraan patungo sa unang pwesto. Ang espiritu ay ang uri na may malaking pitaka, at sigurado ang Panther na makakakuha siya ng kayamanan na magtatakip sa mga pagkalugi na kanyang natamo kay Hansen, at higit pa. Hindi nagalit si Hansen sa pagtanggi ng Panther. Sa katunayan, naintindihan niya ito at tumawa. Kung sa tingin mo ay maiiwasan mo ako magpakailanman sa pamamagitan ng pagtanggi sa aking mga alok sa hamon, ikaw ay isang walang muwang na bata. Lumabas si Hansen sa storage at tinawag ang kanyang Real Blood Genocore para sa muling pagpasok. Sa muling pagpasok, ginamit ni Hansen ang kanyang Real Blood Genocore upang makumplito ang pagsusulit sa rango.
Ang Real Blood Geno Core ay sumipsip ng 20% ng Black Crystal, isang halaga na doble sa iba. Kung iyon ay anumang sukatan para sa lakas ng Geno Core na ito, kung gayon tiyak na mas malaki ito kaysa sa kanyang iba pang mga core. Sinuri ng ikatlong mata ni Rockman ang Geno Core at nagsimulang magbilang pababa mula sa isang nakakalibang na mataas na halaga muli. Sa loob ng isang tiyak na larangan ng digmaan sa ibang lugar, ang Panther ay nakikipag-usap sa isang espiritu na may pulang buhok. Kaya, nakilala mo ang may-ari ng Crystal Core. Anong mga kapangyarihan ang ginamit niya laban sa iyo? Tanong ng espiritu na may pulang buhok. Ngumiti ng may pang-uuyam ang Panther at sumagot, hindi ko siya natalo, sa totoo lang. Gumastos ako ng isang kapalaran upang makamit ang unang pwesto. Hindi ko man lang nakita ang kanyang Geno Core. Nalaman mo ba kung siya ay isang espiritu o isang nilalang? Tanong ng espiritu na may pulang buhok. Sinabi ng Panther, hindi, nabalot siya ng madilim na ulap. Hindi ko siya nakita ng maayos. Kung alam ko ang mga ganitong bagay, mas gugustuhin kong ibenta ang impormasyon kaysa sa unang pwesto na ito. Tumango ang espiritu, at alam niya na kung alam ng Panther kung ano ang itsura ng Panginoon ng Crystal Core, ibebenta rin niya ang impormasyong iyon. Magsisilbi rin itong isang uri ng seguro sa buhay. Narito ang mga bagay na gusto mo. Kunin mo ang mga ito at ihulog ang laban, sabi ng espiritu, matapos ay summon ang mga bagay na kanilang napagkasundoan ng gumawa ng isang pakikitungo. Biglang nagliwanag ang mga mata ng Panther ng isang napakalaking halaga ng kasakiman. Ang mga bagay na kanyang matatanggap ay mas mahal kaysa sa ibinigay niya kay Hansen. Nagiging maganda ang mga bagay para sa negosyante at matalinong pusa. Ngunit habang papalapit ang Panther upang kunin ang kanyang premyo, nagningning ang leaderboard ng Rango. Nagpatigil ito sa 2 figure. Hindi pa tapos ang kanilang kalakalan, kaya't hindi pa dapat magpalit ang kanilang mga Rango. Ngunit may pagbabago. Bigla na lang, natagpuan ng Panther ang kanyang sarili sa pangalawang pwesto. Ang pagkuha ng kanyang pwesto sa una ay isang bagong Geno Core na tinatawag na Real Blood. Hindi makapaniwala ang Panther. Alam niyang ang Geno Core ng espiritu na may pulang buhok ay hindi rin tinatawag na Real Blood, kaya bakit nag-iba ang rango? Ikaw ba ang nasa unang pwesto ngayon? Tanong ng Panther sa espiritu, para lang sigurado. Paano mo nagawa ito? Ano ito? Sinusubukan mo ba akong lokohin sa lahat ng kayamanan na ito? Biglang nagalit ang espiritu na may pulang buhok at sinuntok ang Panther. Mas mahina ang Panther kaysa sa espiritu, kaya ginawa niya ang kanyang makakaya upang ipaliwanag ang sitwasyon sa halip na lumaban. Nagmakaawa siya, hindi ko gagawin iyon. Tingnan mo, hindi ko hinawakan ang iyong mga bagay. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang lahat ng ito. Alam ng Red Spirit God na totoo ito, sa huli. Ang paghawak sa unang pwesto ay hanggal, kung isa sa alang-alang ang kayamanan na maaaring makamit ng isang tao sa pamamagitan ng pakikipagtawaran sa posisyon. Masamang timing lang talaga. Ang suntok, higit sa lahat, ay upang ilabas ang galit na biglang dumaloy sa kanyang puso. Halos mawala na ang kanyang kapalaran. Matapos matanggap ang suntok, nagsusuka na ng dugo ang Panther, at sa isang paos na boses, mamulong siya, alam ko. Siguro isa pang Geno Core ang nakakuha ng unang pwesto muli. Isa pa, kaya agad pagkatapos ng Crystal Core. Sino kaya siya ngayon? Mukhang masama ang mukha ng Red Spirit God, at pinaghihinalaan din niya na maaaring ganoon nga. Nagalit ang Panther, at nagpagulong-gulong sa lupa dahil sa kalungkutan. Halos makuha na niya ang lahat ng kayamanan na nakalatag sa harap niya, ngunit ngayon, hindi na niya ito makuha. Ang natanggap niya lang ay isang suntok. Ang malas, bakit biglang lumitaw ang isang Geno Core at tinanggal ako sa leaderboard ng ganoon? Ang malas naman. Halos umiyak na ang Panther. Kabanata 14:18. Ang Real Blood Geno Core ay nakamit ang unang pwesto at nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong Fourth God Sanctuary. Ano ba ang nangyayari kamakailan? Isa pang Geno Core ang tumalon sa unang pwesto. Sino ang makakagawa ng isang Geno Core na nakakatakot? Parang ang Fourth God Sanctuary ay nakalaan para sa isang malaki at nakakatakot na pagbabago. Kapag lumaki ang mga kapangyarihang ito, makikita natin ang santuaryong ito na maitatapon. Nagtataka ako, mas malakas ba ang Crystal Core? O talagang ang Real Blood ang bagong kampyon? Sasabihin kong dapat na ang Real Blood. Kung hindi, hindi sana nito na-overtake ang Crystal Core. Sinadya ni Crystal Core na matalo kay Ghost Eye, kaya't nasa likuran na ito ngayon. Alam mo ba na isa lang ang suntok niya para patayin si Heartwheel, tama? Grabe, nakakatakot ito. Ang lakas ng lahat, paano ako mabubuhay? Ang Sacred at Outer Space Shelter ang dapat mag-alala ng husto.
Kapag lumaki at umunlad ang dalawang puwersang ito sa paglipas ng panahon, ang dalawang malalaking kanlungan na iyon ang malamang na nasa linya ng apoy. Nagtataka ako kung posible ba para sa isang nilalang na pamahalaan ang buong Fourth God Sanctuary, ng sabay-sabay. Posible ba iyon? Hindi pa nangyari dati. Narinig mo na ba dati ang isang Geno Core na nakamit ang unang pwesto sa pamamagitan ng pagsusulit? Ngayon ay may dalawa ng sabay, kaya mahirap sabihin. Nakakatakot isipin ang lahat ng ito. Nagtataka ako kung sino ang nagmamay-ari sa kanila. Sila ba ay mga espiritu? O mga nilalang, nagtataka ako. Lahat sa Fourth God Sanctuary ay nag-uusap tungkol sa Real Blood Geno Core. Sinusubukan ng mga boss ng mga super kanlungan na alamin kung sino ang may-ari nito, ngunit wala silang ideya. Gayunpaman, matapos makamit ng Real Blood ang unang pwesto, walang naglakas loob na hamanin ang mahiwaga na Geno Core. Matapos ang nangyari kay Black Mountain God, walang sino man ang sapat na walang ingat upang hamanin ang isang core na maaaring tumalon sa iba at makamit ang unang pwesto sa ganitong paraan. Ngunit dahil walang mga hamon na haharapin, medyo nabagot si Hansen. Kaya, nagpasya siyang dalawin si Jianran. Paminsan-minsan, nagpunta siya upang manghuli ng ilang mutant na nilalang para sa mutant Geno Points habang gumagamit ng Super King Spirit Mode. Ngunit karamihan sa oras, nanatili siya kay Jianran. Ang kanyang tiyan ay nagkaroon ng malaking umbok, at ang sanggol na kanyang dinadala ay magiging isang lalaki. Gusto ni Hansen na makasama siya sa panahong ito at hindi na gumawa ng ibang bagay. Ang Super King Spirit Geno Core ay hindi pa nabubuo, at wala rin sa kanyang mga Bronze Geno Core ang naging pilak. Masyadong mabilis na nag-level up si Hansen, at hindi siya naglaan ng sapat na oras sa pagsasanay. Gayunpaman, sa loob ng ilang buwan, nagawa ni Hansen na ma-max out ang kanyang mutant Geno Points. Iyon ay nag-iwan sa pagkuha ng Super Geno Points bilang ang huling bagay na dapat gawin. Ang pagpatay sa mga super creature ay hindi madali. Maliban kung makakahanap siya ng isang sanggol, magiging mahirap na gawain ito. Kailangan ni Hansen na i-level up ang kanyang mga Geno Core upang tumugma sa kanyang mga kapangyarihan bago niya subukang patayin ang mga super creature. Ngunit hindi siya naglaan ng maraming oras sa paghahanap sa kanila. Kasama niya si Jianran sa alyansa, nabubuhay ng maayos. Sa Third God Sanctuary, maraming emperador ang nagtipon sa isang kanlungan para sa isang talakayan. Walang God Emperor at Ruin Emperor ang naroon sa gitna ng mga nagtipon. Nagawang sirain ng Super Spunk ang lahat, at sa mahabang panahon, naniniwala ang mga tao na ang mga espiritu na napatay nito ay masisira rin ang kanilang mga Spirit Stone. Ngunit hindi ito tulad ng falsified Sky Powers. Nang matalo sila sa kanilang mga laban, nawala lang sila sa mahabang panahon. Maraming hanggal ang naniniwala na napunta sila sa Fourth God Sanctuary. Ang mga nilalang at espiritu na nagtipon doon ay halos kasing lakas ng No God Emperor at Ruin Emperor na ang pinakamakapangyarihan sa santuwaryo. Maaari nating kumpirmahin na ang tao ay nakarating sa Fourth God Sanctuary. Walang makakapidyo sa atin sa pagbawi ng Sky Mountain, kaya't oras na upang ibalik natin ang lugar na iyon. Ipapakita natin sa kanila kung sino ang boss. Malamig na sabi ni Ruin Emperor. Isang dinosaur-looking berserk super creature sa gitna nila ang nagsabi, ang mga tao ay may mga tapat na tagapaglingkod pa rin sa gitna nila, tulad ni Exi Chinking at ng mga super creature, ngunit sila ay maduraj sa ilalim ng ating napakalaking lakas ng bilang. Nakakahiya na hindi natin mahanap ang daking upang tulungan tayo sa pagsisikap na ito, sabi ng isang espiritu. Dahil ang mga mahinang tao lang ang natitira, hindi na natin kailangan ang daking, sabi ng isang berserk super creature. Dapat tayong magtakda ng isang oras, at pagkatapos ay pupunta tayo sa Sky Mountain ng magkasama at ipapakita sa lahat ng tao kung sino ang boss, malamig na sabi ni No God Emperor. Sabay-sabay na umungal at nagsigawan ang lahat ng nilalang at espiritu, na may tunog na halos magpatamba sa bubong. Nang si Hansen ay nasa Third God Sanctuary, masamang panahon para sa mga emperador. Nang malaman nilang si Hansen ay nasa Fourth God Sanctuary, lahat sila ay magtutulungan at muling sasakupan ang Sky Mountain. Sky Mountain. Si Queen ay nakikipaglaban sa isang super creature. Iniwan ni Hansen ng maraming life Geno essences para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, at si Queen ang nakatanggap ng higit sa lahat. Matapos niyang masipsip ang mga ito, nagawa niyang harapin ang mga super creature ng mag-isa, sa kabila ng pagiging mahirap pa rin para sa kanya. Ang kasanayan ni Queen sa pakikipaglaban sa mga super creature ay bahagyang dahil sa katotohanang natutunan niya ang Ghost Slash. Nagkasundo ito sa super body ni Queen na The Will of Space, na kanyang inaasahan kapag nakikipaglaban sa mga nakakatakot na hayop. Gayunpaman, ang partikular na super creature na ito ay nakakatakot na malakas.
Kung wala siya ang The Will of Space, patay na siya. Nakikipaglaban siya rito, ngunit malinaw na nasa kawalan siya. Ngunit bigla, tumigil ang nilalang sa pag-atake at nagsimulang tumakas. Naguluhan si Queen dahil dito, at nang tumingin siya, napansin niya ang isang malaking hukbo ng mga nilalang at espirito na papalapit. Nakita ni Queen na sina No God Emperor at Ruin Emperor ay nasa gitna nila. Ito ay isang malaking pakikipagtulungan na napatunayan ng maraming espirito na sumulong nakasakay sa mga nilalang. Mukhang sinisira ng mga espirito ang kanilang bahagi ng pakikitungo. Nagbago ang mukha ni Queen. Kabanata 14:19. Nakikita ang malaking grupo ng mga espirito sa harap niya, agad na tumalikod si Queen at tumakas pabalik sa kanlungan kung saan siya nakatira. Magandang araw. Kaka-rating lang namin sa Sky Mountain, at nakasalubong na namin ang isang kakilala niya. Nakita ni No God Emperor na ginamit ni Queen ang The Will of Space, at naalala niya ang mga kakayahan na ginamit ni Hansen. Kaya, dumiretso siya patungo sa kanya. Hindi kayang habulin siya ng mga ordinaryong super creature at king spirit, ngunit kaya ni No God Emperor. Siya ay kasing bilis ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan, at sumugod siya ng buong lakas, gustong hatiin siya sa dalawa. Kumislap ang katawan ni Queen at nawala. Nang muling lumitaw, nakalampas na siya sa espada ni No God Emperor. Ang Ghost Slash ni Queen ay mas mahusay kaysa kay Hansen dahil sa kanyang super body. Maaari siyang mag-teleport sa kalawakan na ginagawang hindi nakakapinsala ang mga pag-atake laban sa kanya. Kaya niyang putulin ng No God Sword ang hangin na kanyang dadaanan, ngunit kaya ni Queen na manipulahin ang tela ng kalawakan sa paligid niya at alisin ang kanyang sarili mula sa kung saan man mapupunta ang espada. Kasama ang kapangyarihan ng Heavenly Go, walang magagawa si No God Emperor upang saktan si Queen. Masyadong liksi siya para sa kanya. Karamihan sa mga espirito at nilalang ay nagulat nang makita ito. Nahirapan silang maniwala na ang isang random, walang pangalang babae ay nakagalaw ng may ganitong kahusayan. Hindi sinabi ng mga espirito ng malakas, ngunit lahat sila ay naniniwala na ang mga tao ay isang sakit. Pinilit silang patayin silang lahat bago kumalat ang salot. Ang mukha ni No God Emperor ay naging masama habang hinahabol niya si Queen. Paulit-ulit niyang ibinaba ang kanyang espada, umaasang maputol siya, ngunit lahat ay walang saysay. Nang maglakbay si Queen sa kalawakan, napagtanto niyang malapit na ang No God Sword. Kaya, ginamit niya ang kanyang espada upang harangan ang No God Sword. Katsa! Nabasag ang kanyang espada, at nagawang magpatuloy ang espada ng kanyang humahabol upang lumikha ng isang luha sa kanyang armor. Nasugatan ang kanyang balat at nagdugo siya. Gayunpaman, hindi nagtagal si Queen sa pagkahulog. Tumawag siya ng higit pang lakas at kapangyarihan sa kanyang mga binti, at tumalon sa oras. Alam niyang maaari siyang mamatay doon sa dalasdes ng bundok na iyon, at kaya niyang tanggapin iyon. Ngunit ayaw niyang mamatay bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong babalaan ng iba na umatras sa mga teleporter o tumakas sa rehiyon. Gayunpaman, hindi pa na-max out ni Queen ang kanyang super Geno points, at nagawang maabutin siya ni No God Emperor nang matutunan niya kung paano tumugon sa kanyang pagkislap. Sinugitan niya siya ng isa pang hiwa na nagdulot ng pagbagsak ng dugo sa hangin. Nangyari ito ng ilang beses, at ang kanyang balat ay natatakpan ng patuloy na mga hiwa at sugat. Ginamit ni Queen ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kasanayan upang magmadaling bumalik sa kanlungan bago maabutin ng hukbo ng kaaway. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pagtakbo, walang bahagi ng kanyang katawan ang walang mantsa ng dugo. Nanatili siyang tahimik at nakatuon, sa kabila ng sakit na kumakain sa kanyang isipan. Ibinuhos niya ang lahat ng kaya niya sa kanyang duguan ng mga binti, upang tumakbo pabalik sa kung saan niya tatawagin ang lahat na umalis. Isa pang pag-atake ang dumating na naghati sa hangin sa dalawa, direkta sa likuran ni Queen. Kakatapos lang ni Queen ng isang bagong teleportation, at alam niyang hindi niya ito maiiwasan. Nagsimula siyang maniwala na hindi na siya makakabalik sa kanlungan, at ang pag-atake na ito ang magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Hindi siya lumingon. Sa halip, sumigaw siya sa kanlungan ng mga tao. Dumating na ang mga espirito. Malayo pa siya sa kanlungan, ngunit umaasa siyang may ibang mga tao na nasa labas na makakarinig sa kanyang tawag at may parating ito pabalik. Walang makakapagligtas sa iyo, gaano man kalakas ang iyong sigaw, malamig na sabi ni No God Emperor, itinaas ang kanyang espada patungo sa kanyang likuran, umaasang hatiin si Queen sa dalawa. Boom! Bigla, sumabog ang isang pilak na liwanag laban sa No God Sword. Pinigilan nito ang espada na nagbigay kay Queen ng sapat na oras upang mag-teleport ng ilang libong metro ang layo. Nawala sa paningin ni No God Emperor si Queen, kaya tumingin siya sa harap. Isang napunit, maskulado na katawan ang lumitaw sa harap ni No God Emperor.
Nakasuot siya ng nakasisilaw, masyadong makulay na tropikal na kamiseta at shorts. Nakasuot siya ng flip-flops, at nakatayo siya ng matangkad at mayabang sa harap ng walang puso na emperador. Nakasuot din siya ng salaming pang-araw, at mahaba ang kanyang pilak na buhok. Xi Jinping, magkapareho tayo. Talaga bang tatayo ka lang dyan, tinutulungan ang mga murang at maruruming tao na iyan? Malamig na tumingin si No God Emperor kay Xi Jinping. Tumingin si Xi Jinping sa kanya ng may paghamak, at sinabi, sino ang nagsabing magkapareho tayo? Tigilan mo na ang kalokohan, Hangul. Napakagalit ni No God Emperor, kaya sinabi niya, papatayin kita, ikaw na traidor na nagmamahal sa tao. Pagkatapos noon, nagsimulang i-swing ni No God Emperor ang kanyang espada patungo kay Xi Jinping. Ang mga braso ni Xi Jinping ay namamaga ng mga kalamnan, at ang kanyang buhok at kamisete ay kumakaway. Sinuntok niya ang No God Sword ni No God Emperor. Oo, kung gusto mo ng laban, dapat tayong lumaban. Ano ang silbi ng pag-aaksaya ng oras? Sigaw ni Xi Jinping. Pang! Ang balat sa mga buko ng kamao ni Xi Jinping ay bahagyang napunit at nagdugo ang hiwa. Gayunpaman, natambas si No God Emperor patalikod pagkatapos ng pagsuntok. Nagulat ang mga espiritu nang makita ito. Lahat sila ay nagulat na hindi kayang patumbahin ni No God Emperor si Xi Jinping. Ang pilak na liwanag ni Xi Jinping ay nagsimulang umagos palabas, halos mabulag ang larangan ng digmaan. Para itong pilak na araw na naghahasik ng kaguluhan sa buong kapatagan. Alo. Ang mukha ni No God Emperor ay malamig at walang emosyon habang nakatuon siya sa pagswing ng kanyang espada ng may katumpakan at kapangyarihan. Ang laban ay nagpadala ng mga shockwave sa buong lupain na nagdulot ng pagkasira. Maaaring isipin ng isang tao na may lindol. Ang dalasdes ng bundok ay nagsimulang maghati na nagpadala ng maraming nilalang at espiritu na nahuhulog sa kanilang kapahamakan. Marami pang iba ang naipit ng mga nahuhulog na bato at malalaking bato. Kabanata 14:20. Hayaan mong si No God ang bahala sa kanya, magpapatuloy tayo, patungo sa kanlungan. Malamig na sabi ni Ruin Emperor, at inutusan ang natitirang mga tauhan niya na iwasan si Xi Jinping at tumungo sa kanlungan ng mga tao. Mga espiritu, ipagkakanulo ba ninyo ang kasunduan na ginawa sa The King? Isang mapanghamak na boses ang umalangaw sa buong tanawin. At pagkatapos, marami pang iba ang lumapit. Isang asul na dinosaur, isang kabalyero na nakabalot ng kidlat, isang babae na gawa sa tubig, at isang malambot na nilalang na mukhang bola ng nyebe ang lumapit, kasama ang marami pang iba. Isang banal na mukhang rhinoceros ang patungo rin, at nakasakay dito ang isang babae. Siya ang nagsasalita. Hiniling ng babae kay Queen na sumakay sa rhinoceros, na nagudyok sa nilalang na magbigay ng nagpapagaling na liwanag sa kanya. Pagkatapos, siya ay naging kasing lakas nang hindi pa siya nasugatan. Maaaring gumawa ng kasunduan si The King kay Hansen, ngunit wala kaming pinirmahang anumang kasunduan, malamig na sabi ni Ruin Emperor. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras sa pag-uusap? Narito ang kanilang mga piling tao. Patayin sila at kunin ang nararapat sa atin, at ipaalam sa mga mababang nilalang na ito kung sino ang tunay na boss. Umilaglag ang isang malaking dragon sa kalangitan. Pagkatapos, nagsimulang tumakbo ang hukbo ng mga nilalang at espiritu patungo sa kanlungan ng sabay-sabay. Ang mga emperador at super creature ay sumama rin. Natakpan ng paparating na mga puwersa ang lupain, habang ang isang walang katapusang kuta ng mga nilalang ay umungal sa kanilang pag-atake. Nanginganak si Thorn Queen ng hindi mabilang na mga baging upang hampasin, saksakin, at bigtingin ng mga legion na patuloy na tumatakbo. Ang lupa ay nabahira ng pula ng dugo ng kanyang mga biktima. Inilabas ni Drybone King ang kanyang puso ng buto at nagsimulang tumugtog ng instrumento. Sa paligid, sumabog ang mga puso ng mga kaaway sa loob ng kanilang dibdib habang naririnig nila ang ritmo. Naging isang malaking alon ng tubig si Water Fairy. Hindi nito binasa o nilunod ang mga kaaway na nakasalubong nito, sa halip, dumaikit ito sa kanila na parang halaya, pagkatapos ay sinipsip ang kanilang mga likido hanggang sa sila ay nagkalat na parang alikabok. Mas simple si Blue Dinosaur, ngunit kasing brutal. Iniswing niya ang kanyang buntot upang durugan ang buong mga batalyon, na kinukuha ang marami upang kainin niya. Nagmadali ring lumaban sina Baby Ghost, Chingjun, at Rock Giant. At habang ginagawa nila ito, ang mga landas ng dugo ay nagmarka ng kanilang paggising. Mabilis na lumapit ang mga espiritu upang labanan si Drybone King at ang iba pa. Drybone King, matagal ko nang gustong makipaglaban sa iyo. Ikaw at ako, isa-isa, ngayon ang oras na magdesisyon kung sino sa atin ang mas malakas.
Isang King Spirit ang lumapit sa kanya na umuungal kay Drybone King na may hawak na martilyo sa bawat kamay. Pinagpukpok ng espiritu ang mga martilyo at nagpalabas ang mga martilyo ng ulan ng mga kidlat na lahat ay bumagsak kay Drybone King. Napako si Drybone King at pinagpukpok ang instrumento ng puso ng buto upang tumawag ng isang hindi nakikitang kapangyarihan upang itaboy ang kapangyarihan ng kidlat na dragon. Boom! Nang magbanggaan ang mga puwersa, walang tunog na narinig. Ang kanilang mga pagbanggaan ay gumagana sa isang dalas na masyadong mataas para marinig ng sino man doon. Ngunit ang mga shockwave na tumaas ay napakalaki na nanginginig ang lupa. Ang alikabok, lupa, putik, at dugo ay itinapon sa hangin. Dong! 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 Habang naglalaban ang dalawang drummer na iyon, walang nilalang ang makalapit sa kanila dahil sinisira nila ang lahat. Ang ilang mga nilalang sa paligid ay masyadong mabagal upang umalis sa kanilang paligid at agad na napatay. Nanginginig ang lupa at nakakatakot ang mga tawag ng kidlat. Water Fairy, paano kung harapin mo ako at ang aking mga kapangyarihan sa tubig? Isang babaeng espiritu ang lumitaw upang hamanin siya na naghahadjas ng isang ilog sa kalangitan patungo kay Water Fairy. Rock Giant, tingnan natin kung ang lakas ng isang makapangyarihang nilalang ay makakatalo sa kapangyarihan ng isang espiritu. Harapin mo ako. Isang higanteng espiritu ang nagsabi na lumilikha ng isang malaking butas sa lupa. Samantala, lumilipad si Ruin Emperor patungo sa babaeng nakasakay sa Holy Rhino. Ngunit pinigilan siya ni Purple Emperor bago niya maabot ang babae. Maglakas loob kang hawakan ako. May kakayahan si Ruin Emperor na bitagin at pigilan ang mga kapangyarihan ng anumang bagay na nakikipag-ugnayan sa kanya. Tumawa si Purple Emperor, iniswing ang kanyang lilang espada patungo kay Ruin Emperor at sinabi, bakit hindi ako maglakas loob? Ang mukha ni Ruin Emperor ay mabilis na nagbago, hindi nang ahas na tanggapin ang suntok na ibibigay ni Purple Emperor. Si Purple Emperor ay ganap ng lumaki ngayon, at ang suntok na kanyang ibibigay ay magdudurog sa impyerno at papatayin si Ruin Emperor ng tuluyan. Kaya, kahit si Ruin Emperor na may kanyang mga kapangyarihan sa Ruin ay hindi nang ahas na ipagsapalaran na tamaan ng suntok na iyon. Ang laban sa ibaba ay patuloy na nag-aalab, at si Queen, na lubos ng nakabawi, ay gustong sumali muli sa laban. Ngunit kumunot lang ang noo ni Luolan. Sila ay isang puwersa na dapat katakutin, at kaya nilang harapin ang anumang individual na emperador, ngunit masyadong marami ang dapat nilang harapin. Hindi pa rin mga emperador sina Drybone King at Water Fairy, may kaunting magagawa sila upang labanan at itaboy ang paparating na mga hukbo. Kahit na ang Holy Rhino ay maaaring maglabas ng mga daloy ng pagpapagaling sa isang pare-parehong rate, hindi pa rin sapat upang mapanatiling malusog at nakikipaglaban ang lahat ng kanilang mga puwersa. Gayunpaman, hindi sila mabilis na matatalo. Maraming mga emperador at espiritu ang patungo rin kay Zero. Gusto pa rin nilang patayin siya, ngunit kaya niyang patumbahin sila gamit ang kanyang pulang sinag ng liwanag. Ang kanyang mga kapangyarihan sa Falsified Sky ay maaari ring sirain ang mga Spirit Stone ng mga espiritu na kanyang pinatay. Siya ang tagapagmana ni Godslayer Luo. Kahit na siya ay nabigo na patayin ako, talagang sa tingin mo ba na ang isang mahinang anak na babae niya, tulad mo, ay makakapatay sa akin? Isang espiritu ang dumating na nakahanda. Nang mapatay ang isa pang espiritu, dumating ang isang emperador. Hawak ng emperador ang isang salamin, at sumulong si Zero gamit ang kanyang bone dagger. Gamit ang salamin na iyon, nagawang harangan ng emperador ang kanyang mga kapangyarihan sa Falsified Sky at hindi niya ito napatay. Hindi ka sapat na malakas upang basagin ang aking 10 Life Mirror, sabi ni 10 Life Emperor nang may paghamak. Kumunat ang noo ni Zero, ngunit hindi siya nagpatalo. Matapos niyang muling ma-stabilize ang kanyang sarili, sinugod niya muli ang emperador. Si 10 Life Emperor ay nakikipaglaban sa tagapagmana ni Godslayer Luo. Samantala, ito ang pansin sa pagbagsak ng Holy Rhino at ng babaeng nakasakay dito. Isang utos ang ibinigay, at ang karamihan sa natitirang mga King Spirit at Emperador ay ibinaling ang kanilang pansin sa Rhinoceros.